Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Ako nga pala si James. Hindi ko po ikakailang sa kabila ng pagiging kalalaking tao ko ay matatakotin po ako. Ipis nga lang ay tumatalo na ako sa labis na pagkataranta at halos magwala sa labis na pandidiri. Kaya naman walang maniniwala kung sasabihin kong ang aking mga ninuno ay may lahing aswang. Lilinawin ko lang po sa inyo na ang aking mga ninuno lang po ang may lahing aswang, samantalang ako po ay normal naman na tao. Salamat po sa Panginoon. Hindi naman sa ikinahihiya ng aking mga magulang ang aming lahing kinagisnan, ngunit sa panahon kasi ngayon, kapag may kakaiba sa isang tao ay hindi nila ito nakikita bilang isang nakamamanghang bagay, kundi nakikita nila ito bilang isang nakahihindik na katotohanang hindi lahat ng tao sa ating mundo ay normal. Sa panahon po ngayon, wala nang bagsik ang mga aswang. Sila ay kontento na lang sa pagtatago sa kadiliman. Naghihintay ng mga bagay na pwedeng matawag nilang swerte para tanggapin sila ng nakararami. Hindi na sila kinatatakutan ng mga normal na tao. Sa halip, ginagawa na lang silang katatawanan. Kumbaga, immune na ang mga tao sa presensya nila. Kaya naman napilitang magtago ang mga aswang sa malalayong lugar kung saan aakalain ng mga normal na taong kagaya natin na hindi sila nag-e-exist. Nagsimula lang naman kasi ang lahat ng ito sa isang laro. Bata pa lang kami noon, Kuya Bari, nina Kuya Roy at Ate Katya, nang maglaro kami ng aswang-aswangan. Naiinis ako kasi ako ang palaging taya noon. Kaya para makaganti sa mga kapatid ko ay ginagawa kong katatawanan ang hitsura ko bilang aswang. Imbis na takutin ko sila ay ginagawa kong nakakatawa ang aking sarili na humahantong sa kunwariang pambubugbog nila sa akin at pinagtutulungan pa ako. Minsan, sa kalagitnaan ng aming paglalaro ay naabutan kami ni Nanay. Hindi ko alam kung bakit bigla niya kaming pinagalitan at pinalo pa kaming tatlo. Ang tanging sinabi niya lang, huwag ko raw gawing biro ang panggagaya sa mga aswang. Hindi ko pa po alam noon na may lahi pa ng ganoon si Nanay. Basta pagkatapos niya kaming paluin ay sinabi niya sa akin na hindi lahat ng aswang ay natutuwa sa pagkakataong mayroon sila ngayon. Iba sa kanila ay kinasusuklaman daw ang lahing mayroon sila dahil naging hadlang ito sa lahat ng mga bagay na pangarap at gusto nilang gawin sa buhay nila. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ilan sa kanila ay mabubuti at nagliligtas pa ng mga taong inosente. Tinanong ko si Nanay kung bakit gano'n na lang siya kung makapagtanggol sa mga aswang. Tinitigan niya ako at pinagsabihang wala akong alam sa mga bagay-bagay. Lumapit ako sa kanya at kinulit siya kung bakit talaga. Nagulat na lang ako nang makita ko siyang biglang umiyak. Alam kong kapag may luha na sa mga mata ng aking ina ay siguradong nalulungkot at nasasaktan na siya. Dahil sa paslit pa lang ako, lumuhod ako at umiyak na rin. Humingi ng tawad sa aking ina. Kahit wala akong alam kung bakit nga ba nagalit sa amin si Nanay nang maglaro kami ni na ate at kuya ng aswang-aswangan ay hindi ko na din siya kinulit pa. Wala din namang sinabi sa akin si Nanay na alam kong iwinaksin na lang niya sa kanyang isipan ang ginawa niyang pag-iyak. Kinagabihan, palihim kong tinanong si Tatay kung bakit nalungkot at umiyak si Nanay nang maglaro kami ng aking mga kapatid ng aswang-aswangan.
Kagaya kanina, tinitigan din ako ng aking ama, ngunit hindi naman ito umiyak. Tinanong niya ako kung bakit ko raw ginawa iyon. Buti daw hindi umiyak si nanay. Sinabi ko kaagad na umiyak po si nanay, kaya nga panay ang paghingi ko ng pasensya sa kanya. Bumuntong hininga lang ang aking ama at sinabing kapag sinabi niya sa akin kung bakit ba nalulungkot si nanay sa usaping aswang ay hindi ko pa raw maiintindihan. Kinalimutan ko na lang, Kuya Bari, ang tungkol doon hanggang sa isang araw. Inanunsyo ng aming mga magulang na kailangan naming umuwi sa probinsya. May sakit daw kasi ang aming Lola Sita. Namilog ang aking mga mata nang marinig ang pangalan ng aking lola. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pananabik. Sa lahat kasi ng lola na nakilala ko po, pinakapaborito ko si Lola Sita. Mahilig siyang magkwento sa amin, kaya naman umungot ako kaagad sa aking mga magulang na pumunta na kaagad kami sa probinsya. Ang sabi naman ni nanay, wag raw akong masyadong maging makulit dahil hindi kayang makipagkwentuhan ni Lola sa amin ngayon. May sakit raw ito at nangihina na. Dahil nga bata pa lang ako, Kuya Bari, umiyak ako ng umiyak kahit hanggang noong nasa biyahe pa lang kami. Noong makarating kami sa lumang bahay nila sa probinsya, sinalubong kami ng purong katahimikan. Dumagundong tuloy ang dibdib ko sa kaba dahil natatakot akong malaman kung ano nga ba ang sakit ni Lola. Pumasok si nanay sa silid kung nasaan ang aking abuela at narinig ko ang paghagulgol niya ng iyak. Si Lolo ay nakayuko naman sa papag na yari sa kawayan. Pumapatak din ang mga luha nito, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Walang paalam akong pumasok sa silid ni Lola at nakita siyang nakaratay sa kama. Sobrang payat ni Lola Sita at namumutla. Ngunit nang makita niya ako, nakita ko din ang pagliwanag ng kanyang mukha. Inilahad niya ang magkabilang braso na animoy gustong bigyan ako ng yakap. Ngunit nagulat ako kasi humarang sa gitna si nanay at mariin niyang sinabing lumabas muna ako ng kwarto. Aaminin ko po, Kuya Bari, nasaktan ako sa ginawa ng aking ina. Miss na miss ko po si Lola pero hindi ko man lang siya nayakap. Ang sabi naman ni tatay ay bawal ko siyang lapitan kaya para malibang ako, dinala ako ni na Ate Katya at Kuya Roy sa labas upang maglaro. Hindi ko magawang ituon ang aking atensyon sa laro. Nauulinigan ko kasi ang seryosong pakikipag-usap ni tatay kay Lolo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpaalam tuloy ako sa aking mga kapatid na mauupo sa gilid, pero ang totoo ay pasimple po akong nakikinig sa pinag-uusapan ni na tatay at ni Lolo. Narinig kong tinanong ni tatay si Lolo kung ano ba talaga ang nangyari. Ang sagot naman ni Lolo, hindi niya napansing umalis si Lola noong gabing iyon. Mag-uumaga na nang umuwi ang aking abuela mula sa kung saan, nanghihina at sugatan. Tinanong niya si Lola kung ano ba ang nangyari. Ang sagot naman ni Lola, gusto lang niyang titigan ang sanggol at hindi naman intensyong saktan ito. Kaso nga lang,
nahuli raw siya ng tatay ng bata. Bigla siyang sinaksak ng sibat na yari sa bagakay, kaya nahulog siya sa bubong kung saan siya nakasampa. Bago pa man daw makalabas ang tatay ng sanggol para patayin si Lola, ay mabilis na itong nakapagbago ng anyo at nawala sa kadiliman. Kung kaya't mula noon, naratay na raw si Lola sa kama at hindi na nagagawa pang bumangon. Akala nila gagaling siya kaagad kapag napahira ng langis, ngunit nagulat sila nang makitang unti-unting nabubulok ang mga laman ni Lola sa tiyan. Napagtanto nilang marunong din pala sa mga ritual ang tatay noong sanggol na sinilip ni Lola, kaya naman grumabe ang pakiramdam nito. Ipinagbabawal ni nanay ang pagsabat namin sa usapan ng matatanda, ngunit hindi ko natiis, Kuya Bari, ang aking sarili at sumabat nga sa usapan nila. Umiiyak ko silang tinanong kung ano ba talaga ang ginawa ni Lola at bakit sinaksak siya ng lalaking naririnig kong pinag-uusapan nila. Nagulat sila sa biglang paglitaw ko at hindi sila nakasagot. Ikinabigla nila ng gusto ang tanong ko, kaya naman pinagalitan ako ni nanay kaagad. Nagulat ako at nasaktan, kung kaya't tumatakbo ako habang umiiyak paalis ng bahay na iyon. Hindi ko na malayang nakarating ako sa isang lugar kung saan may nagkukumpulang mga tao. Kakaiba ang tingin ng mga ito, tapos nagbubulungan sila. Hindi ko alam kung ano ba ang ginawa kong kasalanan sa kanila at kailangan nila akong pag-usapan at tingnan ng hindi maganda. Nang tangkain ko namang lumapit sa kanila, ay nagunahan pa ang mga ito sa pagsara ng kanilang mga pinto at bintana na animoy pinandidirian ako. Umuwi akong nakayuko at malungkot. Nakasalubong ko pa sa daan sina nanay at tatay na kanina pa pala ako hinahanap. Niyakap ko sila at humingi ng paumanhin na ipinakita kong ugali sa kanila. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit parang pinandidirihan si Lola maging ako sa baryong iyon. Nagkatinginan sina nanay at tatay, saka ako dinala pauwi. Naupo kami sa isang duyan sa bakuran at ikinuwento sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Kaya pala ayaw nilang ginagawa kong biro ang mga usaping tungkol sa aswang dahil si Lola mismo ay isa palang aswang. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, at natigilan. Matagal na niya itong taglay sa kanyang pagkatao dahil nasa lahi na nila ang ganitong dugo. Gayunpaman, hindi naman daw nambibiktima si Lola ng mga tao. Sadyang bunga lang ng katandaan kung bakit nagawa niyang silipin ang sanggol ng mga panahong iyon. Umamin si nanay na mga laman loob ng hayop ang kinakain ni Lola at hindi naman niya talaga ginusto iyon. Minsan daw, sadya lang talaga na hindi niya mapigilan ang utos ng kanyang sarili dahil nga parte na ng kanyang pagkatao ang pagiging isang aswang. Iyon ang dahilan kung bakit pinandidirihan kaming lahat ng mga tao dahil buong akala nila ay mga aswang kaming lahat. Hindi nila alam na hindi naman lahat kami ay nahawaan ng pagkaaswang. Maliban sa dugong nananalaytay sa aming mga ugat, may ritual ding ginawa ang matandang aswang para maipasa ang kanyang kakayahan sa tagapagmana. Noong namatay ang aking abuela, walang tumanggap sa kanyang pagkaaswang. Alam naman naming hindi namin kayang talikuran ang aming lahing pinagmulan. Ngunit hindi naman masamang tanggihan ito minsan, lalo na
kung ito ang naging dahilan ng pagiging miserable ng aming buhay. Noong yumao na ang aking abuela, doon ko palang napagtanto ang dahilan kung bakit nagagalit ang aking ina sa aming ginawang laro. Natutunan ko rin na igalang ang mga aswang na katulad nila. Hindi po talaga lahat ng aswang ay masama, Kuya Bari. Sa totoo lang, hindi nila ginusto na maging isang aswang. Napakahirap ng kanilang pinagdadaanan araw-araw, kaya't mapanganib ang kanilang ginagalawang mundo. Walang kasiguruhan at palaging nagtatago. Natutunan ko na ring intindihin ang mga taong nandidiri sa lahi namin. Hindi ko sila masisisi dahil sino nga ba ang may gusto sa isang aswang? Maski ako nga po ay takot din. Magpahanggang ngayon, mula noong yumao ang aking lola, ay nagbago na ang aking pag-iisip. Nawala na po ang aking takot sa mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan, lalo na patungkol sa mga aswang. Minsan nga po, Kuya Bari, nagpaparamdam pa rin sa akin ang aking abuela. Dahil nakakarinig ako minsan ng huni ng tiktik sa aming bintana, ngunit hindi ito nagtatagal. Malamang sinisilip lang ako ng aking lola at kinakamusta lang ako. Kapag naririnig ko po iyon, ay imbis na matakot ako, ay napapangiti na lang ako. Isang kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng aming buhay ang aking nasaksihan. Magulo man ang mundong ito, ngunit hindi ko namang kinakahiyang may lahi kami ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, James. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay sa inyong channel. Sumulat po ako upang ibahagi ang aking di malilimutang katatakutan na karanasan. Kasalukuyang kaming nagiinuman ng aking mga katrabaho sa labas ng aming barracks. Kumbaga ito po ang oras para mag-relax. Isa po pala akong foreman sa isang kilalang construction company. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan. Kuya Bari, ako nga pala si Cardi Bautista. Edad 57, may sariling pamilya at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Cainta, Rizal. Habang nag-iinuman kaming 7 barako, ay biglang dating itong si Jobert, ang aking kasimanwa. Ito po ay salitang Hiligaynon, kababayan ang ibig sabihin sa Tagalog. Magkalapit lugar kasi kami sa isang munisipal ng Balya, Tabaw, Bacolod. Pagkarating niya, nakita kong mabilis na nagtayuan ang 6 kong kainuman at lumapit sa tangan-tangang kaserola nitong si Jobert. Nang may isang nagsalita, napakasarap daw nung lasa ng sabaw nung bulalo, pero bakit maasim? Lasang sinigang. Pagkatapos nitong matikman, doon na nga sila nagtalo-talo kung nilaga ba o sinigang ang pagkakaluto. Tahimik lang po ako, Kuya Bari, sa isang tabi. Noong hindi na ako makatiis, saka ako nagsalita. Mga pre, hindi yan bulalo. Hindi riyan sinigang, kundi isang tradisyon na ulam sa amin sa Bacolod. Ang tawag namin dyan ay kasin. Mukha lang yang bulalo,
pero ginagamitan niya ng pampaasim na prutas na batuan na tanging sa amin lang matatagpuan. Wika ko sa kanila. Samantala, napansin naman ako ni Lito. Hindi ko man lang ginalaw o tinikman ang hiniwalay nila para sa akin. O Boss Cardi, bakit naman hindi niyo ginagalaw ang dala ni Jobert? Hindi mo ba type yan? Mausisang tanong niya sa akin. Hindi naman. Hindi naman sa ayaw ko Lito. Ang dala ni Jobert okay yan. Sadyang kinalimutan ko na kasi yan sa mahabang panahon. Ngunit ngayon ay parang bombang sumabog sa aking balintataw. Ang hilakbot, takot ng katatakutan mula dyan sa kasin. At dito ko na nga sisimulan Kuya Bari ang kahindik-hindik, kasulasulasok at katatakutan na aking karanasan sa pagkain ko ng kasin. Kuya Bari, mula ito sa isang karinderya sa Bacolod. Taong 1986, edad pa lamang akong 21. Dahil hindi naman uso noon na unahin ang pag-aaral, kundi ang paghahanap buhay dahil sa hirap ng pamumuhay noon. Ang pinakamadaling trabaho ay ang pagiging isang sagada. Mula sa malawak na tubuhan ng Hacienda de la Quintin. Kumikita po ako rito sa halagang 200 kada linggo. Ewan ko ba kung bakit ang hirap ng buhay ng aking kinamulatan. Ang bahay namin ay gawa sa magkahalong lumang yero at pawid. Ang tanging libangan sa araw ay ang pakikinig ng drama sa radyong debaterya. At sa gabi naman, ang maagang pagtulog upang hindi kainin ng mga aswang. Hanggang sa isang araw, dumating sa tubuhan si Mang Tasyo. Naghahanap daw ito ng isang taong makakasama upang tumulong sa lumalakas nitong karinderya sa may kabayanan. Hanggat maaari daw, iyong pwedeng mamirmihan at binata para hindi pa alis-alis. 1,500 ang kanyang inaalok na kabayaran sa loob ng 1 buwan. Kasama roon ang libreng pagkain at tirahan. Sa madalit sabi, ako nga ang napili ni Mang Tasyo Kuya Bari na kanyang isasama bukas upang mamasukan. Habang bumabiyahe kami ni Mang Tasyo patungo sa bayan, binanggit niya agad sa akin ang kanyang mga batas sa loob ng karinderya. Sa dami ng kanyang ibinilin, iisa lang ang aking tinandaan na labis ko ring ipinagtataka. Cardi, makinig ka ha. Bago ka matulog sa gabi, ay magpakabusog ka na ha ng iyong hapunan. Huwag na huwag kang pupuslit ng pagkain sa kusina, lalo na't sa oras ng hating gabi. Maliwanag ba? May diin at seryosong bilin ni Mang Tasyo ito sa akin. Medyo naguguluhan man ako ay napatango na lang ako sa kanya dahil siya ang aking amo. Pagkadating namin sa lugar, iningusok agad sa akin ni Mang Tasyo ang kanyang ipinagmamalaking karinderya. Nakahilera ito sa isang establishmento na matanda ang pagkaka-imprastruktura. Karay-karay akong pinasok sa loob ng kanyang karinderya. Totoo nga, maraming tao ang kumakain dito. Halos ang iba'y nakatayo kung kumain dahil wala nang mapwestuhan. Nagpatuloy kami ni Mang Tasyo na pasukin ang pinakaloob-loob nitong karinderya. Ipinakilala niya ako sa kanilang kahera na si Aling Josefa, ang bukod tanging nag-uuwian dahil may sarili itong pamilya. Pagkatapos po ay dumiretso na kami sa pinakaloob. Isa palang lumang bahay ang kalugtong ng karinderya. Itinuro sa akin ni Mang Tasyo ang aking magiging kwarto na isang maliit na kwarto lamang,
masikip ito at mabahong espasyo. Tiningnan ko, pwede na, naibulong ko na lang sa aking sarili. Pagkatapos po ay pinakain niya muna ako sa loob ng kusina. Nakilala ko tuloy si Mang Atong, ang kanilang kusinero. Nalaman kong bali dalawa kaming maiiwan dito sa loob ng karinderya. Sigurado ako, Cardi, na nasabi na sa iyo ni boss ang isang mahigpit niyang bilin. Untag niyang wika sa akin. Tumango lang naman ako. Imbis na sumagot dahil puno ng pagkain ang aking bibig. Pagkatapos kong kumain, Kuya Bari, ay sinimulan ko na ang pagtatrabaho sa araw na iyon. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong madalas kainin ng mga taong pabalik-balik sa karinderya ay ang tinatawag nilang kasin. Naalala ko tuloy ni minsan hindi ko nakita ang proseso ng pagluluto nitong kasin kay Mang Atong. Aminado naman akong isa na rin ako sa naglalaway mula nang ito'y aking unang matikman. Kuya Bari, mukha po siyang bulalo, ngunit para akong dinuduyan sa hangin na hatid nitong linamnam sa pagkamaasim. Suwabe ang pagkakahagod nung sabaw sa aking lalamunan at ang laman ay hindi mo na rin kailangang puwersahin ang iyong ngipin para ngumuya. Sinadyang palambutin ang karne. Ramdam mo talaga ang paghihiwa-hiwalay ng laman sa kanyang taba. Nanunuot iyong sebo sa kasulok-sulukang singit ng aking mga ngipin. At alam mo ba, Kuya Bari, ang pinakalangit niyang lasa ay ang utak na naroroon sa bone marrow. Mapapaungol ka talaga sa sarap kapag ito'y dumikit sa iyong dila. Dahil masisipsip mo ito ng buong buo nang walang kahirap-hirap. Sa una po ay malalasahan mo ang asim ng batuan. Sunod ang magkahalong tamis at alat. Panghuli ay ang utak mismo. Ngunit, Kuya Bari, dahil sa pagkabalisa kong makakain ng kasin, ay dito ko na nasaksihan ang lihim na pinakatago-tago ni Mang Tasyo sa kanyang karinderya. Isang gabi, kasasara lang po namin ng karinderya. Hindi ako makatulog. Naglalaway ako makakain ng kasin, kahit sabaw lang sana ang aking mahigop. Sinabi naman sa akin ni Aling Josefa, maaga pa lang ay ubos na ito. Kahit anong gawin kong pagpapakalma sa aking sarili ay hindi ko magawang makatulog. Kasin ang bumubulong sa aking mga tainga. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bahala na nga. Siguro hindi naman ako mahuhuli kung sakaling may kasin pa sa loob ng kusina. Marahan akong nagbukas ng aking pintuan. Sumilip muna ako sa paligid. Baka kasi makasalubong ko si Mang Atong. Patay akong panigurado kapag nahuli niya ako. Naglakad ako upang bumaba sa kahoy na hagdanan. Kahit anong gawin kong pag-iingat, lumalangit-ngit pa rin ang hagdan kada apa ko, Kuya Bari. Mas dumoble ang aking kabang nararamdaman sa dibdib habang papalapit na sa kusina. Nakita ko pa sa orasan, 1:00 na ng madaling araw. Wala pong pintuan ang kusina, Kuya Bari, kaya malaya akong nakikitang walang tao sa loob. Nang makita ko ang kalderong pinaglalagyan ng kasin, halos takbuhin ko
Mataob ko lang ang huling tirang sabaw doon. Bago ko pa mahawakan ang kaldero, ay napatakbo ako para magtago sa ilalim ng mesang may bahagyang sirang mantel sa dulong kaliwa nitong bahagi. Narinig ko kasi ang boses ni Mang Atong. Naku po, mukhang papasok sa kusina. Biglang may kumalabog sa lamesa. Huli ko nang napagtantong 3 pares na paa ang aking nakikita. Paa ni Mang Atong, paa sa ibabaw nitong mesa, at hindi pamilyar na isang pares ng paa dahil natatakpan ito ng balahibong itim. Hindi naman ako maaaring umusog upang silipin kung sino iyon dahil makakagawa lamang ako ng ingay. Maya-maya'y nang hilakbot ako sa aking mga nasaksihan. Sige na boss, lantakan mo na yung mga laman na yan bago ko katayin para mapalambot agad ang kanyang hita at iba pang mga laman. Rinig na rinig kong bikang sabi ni Mang Atong. Boss? Gulat kong pagtataka. Ang ibig sabihin, nandoon ang aking among si Mang Tasyo. Doon na ako sumilip ng bahagya, Kuya Bari. Masigurado ko lamang ang aking hinala. Nakilala kong si boss nga. Ngunit bakit ganoon ang kanyang hitsura? Mabalahibo ang buong katawan. May pangil sa kanyang bibig at mayroon siyang mahahabang kuko sa kamay. Si Mang Tasyo? Anong klase siyang nilalang? Anak ng... isa ba siyang aswang? Nanginginig kong tanong sa aking sarili. Sa aking takot, Kuya Bari, ay napasiksik ako sa ilalim. Ngunit nasulyapan ko ang isang kaserolang stainless steel. Kung kaya't ito ay nagsilbing parang salamin upang makita ko ang nangyayari. Mas lalo akong nahintakutan at parang maduduwal. Isang mahabang bituka ang kasalukuyang nilalantakan ng aking boss. Dayok-dok na kinakain ni Mang Tasyo ang mga lamang loob ng tao na nasa ibabaw nitong mesa. Nakakarimarim ang tunog sa ginagawa niyang pagkain. Sumisinghot-singhot pa ito sa paligid at doon na ako nangamba. Baka naaamoy niya ang amoy tao ko. Napadasal ako ng wala sa oras ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngayon lang kasi ako nakasaksi ng ganoong klaseng pangyayari. Kalaunan, dinig na dinig ko ang kalansing ng tunog ng isang itak. Maya-maya'y nakarinig na ako ng sunod-sunod na pagtataga. Pinagtatataga ni Mang Atong ang bawat parte na kanilang biktima. Mas lalong nanlaki ang aking mga mata noong nakita kong inilagay niya ang pira-pirasong malabon marrow sa isang kumukulong kaldero. Sa kanya tinimplahan ng kung ano-anong pampalasa. Sa hindi inaasahan, sa sobrang takot ko, Kuya Bari, ay nakagawa po ako ng ingay. Dahil nasagi ko ang isang kalderong nasa gilid ko at ito po ay lumikha ng ingay. Napapikit na lang ako sa mga sumunod na eksena. Cardi, alam kong nandyan ka sa ilalim. Tumayo ka riyan at huwag kang matakot. Halika. Wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang lumabas sa lungga na pinagtataguan ko. Nakayuko akong tumayo at nanatiling tahimik. Bata,
Halika, halika. Tikman mo ang lasa nitong kasin. Alam kong kanina ka pa riyan at nanonood. Alam ko ding takam na takam ka sa kasin na ito. Ikinagulat kong utos ni Mang Atong. Ngunit wala akong magawa. Hindi ko alam ang aking gagawin nung mga oras na iyon. Ngunit ginawa ko pa rin. Tinikman ko ang kanyang kasin. Nagpanggap akong nasarapan ako ng todo sa lasa nitong kasin. Kitang-kita ko ang tuwa sa kanilang mga labi. Waring pahiwatig na kaisa nila ako sa kanilang sikreto. Ngunit ang totoo'y paraan ko lamang iyon upang manatili pa akong buhay. Magaling. Magaling kang bata ka. Maaasahan ka talaga. Wika ni Mang Tasyo. Ang hiling ko lang sa iyo, Cardi. Wag mo itong pagsasabi kahit kanino. Dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo kapag ginawa mo iyon. Tumango lang ako sa sinabi sa akin ng aking boss. Muli pa nga akong humigo pa ng isa pang hirit ng sabaw para lang panindigan ko na kaanib ako sa kanila. Masuka-suka kong hinigop ang mainit na sabaw mula sa kaldero ng kasin. Tiniis ko na lang upang manatiling buhay ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Matapos po iyon ay nagpaalam na ako at sinabi kong magpapahinga na po ako. At pinangako ko rin sa kanila na hinding-hindi malalaman ng iba ang lihim na iyon. Nagmamadali akong lumabas ng kusina at tumungo kaagad sa aking silid. Isinuka ko lahat ang aking nahigop na sabaw sa gilid ng aking kama. Matapos po iyon ay madali kong binalot ang aking mga gamit at isinilid na iyon sa aking bag. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Noong mataas na ang araw, ay dali-dali na akong tumakas mula sa karinderyang iyon. Hindi na ako lumingon pa. Matapos ang aking mahabang salaysayin sa aking mga kainuman, ay parang nawalan sila ng gana at hindi na pinansin ang pulutang nasa harapan nila. Magmula po nang mangyari ito sa akin, Kuya Bari, ay hindi mo na talaga ako mapapakain ng kahit na anong sinabawang karne. Dahil magpas hanggang ngayon po ay nalalasahan ko pa rin ang nilagang sabaw na nagmula sa tao. Isang kahindik-hindik na pagkain na nakain ko na mula sa karinderya sa Bacolod. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Cardi. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luisa. Itong kwentong aking ibabahagi po sa inyong channel ay naging karanasan namin noong nagdadalang tao pa lamang ang aking nakatatandang kapatid. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Loida. Noong mga panahong nagdadalang tao si Ate Loida, kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Nasa abroad po kasi ang kanyang asawa, kung kaya't ako ang naatasan ng aking mga magulang na magbantay sa kanya. Nang mga unang buwan ng pagbubuntis ni ate, ay wala naman po kaming nararanasang pang-aaswang. Naging maingat din kasi kami, lalo na kapag sasapit po ang gabi. Nagsimula lamang ang lahat noong maging 7 buwan na ang dinadala ng aking kapatid, Kuya Bari. Isang umaga, habang ako ay nagwawali sa labas ng bahay ni na ate, may natanaw akong isang matandang babae. Naglalakad siya at parang wala sa kanyang sarili.
Dahil sa aking pagtataka, tinanaw ko siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng aming bakuran. Mawalang galang na po. Ano po ang kailangan nila? Tanong ko sa kanya. Hindi ito nakapagsalita. Napatitig siya sa bahay ni na Ate Loida at saka parang may inaabangan. Walang ano-ano. Napatitig siya sa akin at saka nagwika. Hindi ba't may buntis na nakatira sa bahay na iyan? Kaano-ano mo siya? Tanong niya sa akin. Opo, kapatid niya po ako. Nandito lang po ako para bantayan siya dahil nagdadalang tao nga po siya. Wika ko sa matanda. Maitanong ko nga po, paano niyo po nalamang buntis po ang kapatid ko? Tumingin lang sa akin ang matanda. Napangisi at saka mahinang nagwika. Madalas kasi akong napapadaan dito. Kung malapit na siyang makapanganak, sabihan mo lang ako ha. Isa rin akong hilot. Nasa dulong bahagi lang ng baryong ito ang aking bahay. Sabi niya. Napatango na lang ako sa kanya at saka ipinagpatuloy ang aking pagwawalis. Ilang saglit lang, nawala ang aking atensyon sa matanda. Ngunit noong muli ko siyang tignan, nagulat po ako, Kuya Bari, nang nawala siya sa aking harapan. Ala, saan kaya nagpunta yung matanda na yun? Nagpalinga-linga ako at magkahalong pagtataka at pagkamangha ang aking naramdaman noong makita ko na sa malayo ang matanda. Naglalakad iyon ng tuwid at parang hindi mahina ang kanyang tuhod. Sa kadahilanang malayo na rin ang matanda, kung kaya't nagpasya na lang akong tapusin ang aking pagwawalis at saka pumasok na sa aming bahay. Noong nasa loob na ako, tinanong ako ni Ate Loida kung may kakilala siyang matanda. Sinabi ko ring madalas daw iyong dumadaan at nakikita raw ito ni ate. Napakunot noo ang aking kapatid. Wala akong nakikitang matandang dumadaan dito . Ilang taon na kaming naninirahan dito pero wala naman ako nakikita o nakikilalang matanda na madalas na pumunta rito. Sabi ng aking kapatid. Lalo lang po akong napakunot noo dahil sa aking nalaman sa kanya. Nakaramdam po ako ng pangingilabot dahil naisip kong baka kung hindi normal na tao ang nasabing matanda. Naku po, papaano kung aswang siya? Tanong ko lang sa aking sarili. Kinakailangang mas pag-igihan ko ang pagbabantay sa aking kapatid. Dagdag na saad ko. Nang gabing iyon, hindi ako gaanong nakatulog, Kuya Bari. Parang nababalisa ako dahil sa tuwing may marinig akong kaluskos sa labas ng aming bahay. Iniisip ko po kaagad na baka aswang iyon. Bandang 11:00 ng gabi nang makaramdam ako ng parang maiihi ako. Kaya kahit na tinatamad ako, bumangon po ako at saka pumunta sa banyo. Habang naglalakad, may napansin akong parang mahinang pagkaluskos sa labas ng silid namin ni ate. Dahil doon, nadaan ako sa may bintana at sumilip ako doon. Sino kaya yun? Mukhang wala naman, sabi ko sa aking sarili. Noong paalis na sana ako at dediretso na sa banyo, may nakita akong gumalaw. Pilit kong sinisipat iyon ng maigi, ngunit hindi ko nakita ng mabuti ito. Sa hindi ko malamang dahilan, agad akong pinanindigan ng aking balahibo sa batok. Dali-dali akong pumunta sa banyo at saka nang makabalik na'y kinuha ko po ang flashlight. Inilawan ko ang labas ng aming bahay, subalit wala naman akong nakikitang kahit na anong hayop doon. Hala, ano kaya yung nakita ko kanina? Tanong ko sa aking sarili. Bumalik ako sa aming silid.
Muli kong sinubukan ang makatulog at sa kabutihang palad naman ay nakatulog din ako. Kinabukasan, sinabi ko kay Ate Loida ang aking nakita kagabi. Napakunot noo ito sa akin at napailing na lang siya at saka sinabing, "Naku, baka pusa lang yun." Napatango na lang po ako sa kanya at saka sinabing, "Naku, sana nga, mahirap na baka maisan tayo ng aswang ate." Wika ko sa kanya. Makaraan ang ilang mga linggo. Kabuwanan na iyon ng aking kapatid. Dahil doon, halos oras-oras akong nagbabantay sa kanya dahil baka pumutok ang kanyang panubigan. May sinabihan na rin akong tricycle na siyang aming sasakyan kung sakaling kailangan dalhin siya sa ospital. Isang dapit hapon, habang nakikipagkwentuhan sa aking kapatid, bigla siyang nagreklamo sa akin. Aray ko, ang sakit ng aking tiyan. Parang manganganak na yata ako." Wika niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, mabilis akong naglakad papalabas sa bahay namin. Ninais kong tawagin ang driver ng tricycle at nang madala kaagad ang aking kapatid sa ospital na nasa aming bayan. Noong nasa labas na ako ng bahay, bigla kong nakita ang matandang nagpakilala sa akin na isang hilot. Parang balisa siya at tila may kung anong nais gawin o sabihin. "Ineng, manganganak na siya. Samahan mo ko sa loob. Ako na ang bahala sa kanya," sabi niya sa akin. Dulot naman ng aking pagkataranta. Napatango ako sa kanya at saka isinama siya pabalik sa loob ng bahay ni na ate. Pagkapasok namin doon, nakita kong namimilipit na sa sakit ang aking kapatid. Napalingon ako sa matanda at saka tinanong siya kung ano ang aming gagawin. "Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala." Habang nagsasalita ang nasabing matanda, nakita kong parang mabilis ang tibok ng kanyang puso na parang sabik na sabik ito. Kita ko ring pinipigilan niya ang kanyang parang paglalaway. Ate, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang paglabas ng sanggol sa sinapupunan mo. Ito nakita ko si Lola sa labas kaya hindi na ako nag-atubili pang isama siya rito. Baka kasi kung sa bayan ka pa manganganak baka hindi umabot ka sa ospital. Mahabang salaysaying ko sa kanya. Napatango naman ang aking kapatid habang nakakunot noo dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, sinabi ng matanda ang kanyang mga kakailanganin. Wala ring pag-aalinlangan akong kumuha ng mga iyon at noong makabalik ako'y nakapwesto na rin si ate. "Ineng, doon ka muna sa labas. Ako na ang bahala sa iyong kapatid. Huwag ka mag-alala," sabi ng matanda, kaya wala akong nagawa kung hindi ang tumango. Lumabas ako sa silid kung saan naroon sina Ate Loida. Subalit noong naroon na ako sa labas ng kwarto, bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko po ay mali ang aking naging desisyon na iwanan ang aking kapatid sa loob. Makalipas lang ang ilang sandali, naririnig kong umiiri na ang aking kapatid. Ang matanda naman ay nagsasalita ng direksyon kay ate kung ano ang kanyang gagawin. Ilang saglit pa, may narinig akong iyak ng isang sanggol. Napabuntong hininga na lang ako.
Akmang papasok na sana ako para makita ang sanggol nang bigla akong nagulat. Anong gagawin mo sa aking anak?" Boses iyon ng aking kapatid na parang gulat na gulat. Ate! Ate!" Bulalas ko. Walang pag-aalinlangan kong biglang binuksan ang pintuan ng silid at napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita kong iba na ang anyo ng matandang hilot. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, dahil nakita ko ang kanyang buhok ay nakabuhaghag at ang kanyang balat ay nangingitim na puno na ng balahibo. Anong uring nilalang ka?" Pasigaw na tanong ko. Dahan-dahang lumingon sa akin ang matandang hilot at kita kong naglalaway siya at nanlilisik ang kanyang mga nagbabagang mga mata. Aswang yan! Aswang yan!" sigaw ni ate. Nataranta ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Dali-dali akong lumapit sa peking hilot at saka sinubukang agawin ang aking pamangkin. Subalit mabilis iyong gumalaw. "Akin ang batang ito. Ito ang magiging pagkain ko sa gabing ito," wika ng aswang. Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo." Kinuha ko ang palangganang may maligamgam na tubig at saka mabilis iyong inihampas sa matanda. "Walang iya ka!" Nilingon ako ng aswang dahil sa aking ginawa. Gamit ang isa niyang kamay, biglang kinalmot niya ako sa aking mukha. Nagawa niya akong sugatan, Kuya Bari, kaya napaatras ako ng bahagya. Hindi ako papayag na makuha mo ang aking anak." Pagkawika ng aking kapatid ng mga katagang iyon, buong lakas siyang sumigaw upang makahingi ng tulong sa kapitbahay. Kahit hinang-hina pa siya, wala siyang naging pakialam. "Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulong! Kukunin ng aswang ang anak ko!" sigaw pa ni Ate Loida. Sakto namang dumating ang tricycle na siyang sasakyan sana namin patungo sa ospital. Narinig daw niya kasi ang sigaw ng aking ate kung kaya't agad siyang pumunta. Dahil nalaman niyang may aswang sa loob ng bahay, nagsisigaw siya upang tawagin pa ang iba pang mga tao. Pinaligiran ng mga kanayon ni na ate ang kanyang bahay. "Kapag hindi mo binalik ang aking anak, titiyakin kong mamamatay ka sa loob ng kwartong ito," sigaw ni ate. Nakaramdam ng pagkabahala ang aswang, Kuya Bari, dahil sa mga nagkakagulong tao sa labas ng aming bahay. Walang ano-ano. Mabilis niyang inilapag sa sahig ang sanggol at saka sa isang kisap ng aming mga mata, tumalon nito sa bintana. Narinig naming biglang nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan ito dahil hinahabol na pala nila ang aswang. Laking pasasalamat namin sa mga taong naroroon dahil agad silang rumesponde. Hinabol pa nila ang aswang, ngunit mabilis itong nawala sa kakahuyan. Magmula noon ay hindi na muling nakita pa ang matanda magmula noong hinabol siya ng mga tao. Agad naming dinala si ate kasama ang bagong sanggol sa ospital. Mabuti na lang at nadala namin kaagad sila doon at nabigyan sila ng agarang lunas. Sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, ay walang nangyaring masama sa bagong silang na sanggol. Isang malusog na batang babae ang iniluwal ng aking kapatid ng araw na iyon. Nalaman ng asawa ni ate ang mga nangyari at laking pasasalamat niya dahil walang masamang nangyari kay Ate Loida at sa kanyang
bagong anak. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, nagkaroon po ako ng malaking leksyon. Hindi pala dapat ako nagdesisyon ng agad-agad. Dapat pala nag-isip muna ako ng mabuti bago ko ginawa ang bagay na iyon. Naging aral sa akin ang pangyayaring iyon dahil muntika ng matangay ang pamangkin ko dahil lang sa isang peking hilot sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Luisa. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kasundo. Kamusta po kayo, Kuya Bari? Itago mo na lang po ako sa pangalang Divina. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay maaaring hindi po kayo maniwala, ngunit ito po ay nangyari. Kinawayan ko ang kaklase kong si Alea nang magpaalam na siyang mauuna sa pag-uwi sa akin. Alam kong alas 5 na at wala na akong klase, ngunit alas 8 pa naman magsasara ang school. May klase pa ang iilang kurso sa mga oras na ito hanggang alas 7:30, kaya kampante akong may kasama pa sa loob. Kailangan ko pa kasing magpunta sa computer room namin para mai-research ang aking thesis. Malapit na ang pagtatapos ng klase at ayaw ko namang mapag-iwanan. Baka pagtawanan ako ng aking mga kaklase kapag hindi ako nakagraduate. Ako na nga lang, Kuya Bari, ang inaasahan ng aking mga magulang at maibabalik ko na din ang hirap na pinagdaanan nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho para maipatikim ko naman sa kanila ang magandang buhay. Hindi naman nila ako sinisingil, ngunit syempre mindset ko na po iyon bilang anak na kailangan kapag nakahanap na ako ng trabaho ay hindi ko pababayaan ang mga magulang ko. Nagkasakit na kasi ang aking ina at gusto kong mabili ang maintenance niya para huwag na siyang atakihin pa ng sakit niya sa tuhod. Iba na kasi kung kumilos ngayon ang aking ina. Kailangan na niya ng tungkod para makapaglakad siya ng maayos. Yakap ang aking dalawang hawak na libro mula sa library ay tinaluntun ko ang mahabang pasilyo na iyon papunta sa computer room. Alam kong may iilang estudyante pa doon dahil narinig ko kanina sina Fernan at IC na pupunta sila sa computer room para i-research din ang kani-kaniyang mga thesis. Nang makapasok nga ako, napahinga ako ng maluwag dahil nasa 5 hanggang 6 pa ang mga estudyante na naroroon sa loob. Ang totoo niyan, Kuya Bari, pwede ko namang gawin sa labas ang pagre-research. Kaso nga lang, naisip kong makakalibre naman ako sa school, kaya pwede na din na dito na lang ako gumamit. Hindi naman ako magtatagal dahil kailangan ko ding umuwi, lalo na't may kalayuan din ang bahay namin. Tapos sasakay pa ako ng jeep, kaya malamang nasa alas 9 na ako makakarating talaga sa amin. Ngayon lang din ako hindi masusundo ni Kuya dahil kailangan niyang mag-overtime pa. Mabuti na lang at sanay na din akong umuwi mag-isa. Kahit papaano naman ay alam ko kung saan banda ako sasakay at bababa. Pinakiiiwasan ko talaga, Kuya Bari, ang magtagal sa school namin, lalo na kapag mag-isa ako dahil kinatatakutan ko ang aming eskwelahan talaga tuwing gabi. Marami kasi ang nagsasabi na may nakikita raw ulong pugot sa hallway ng engineering department. Sa nursing department naman ay may narinig akong usap-usapan tungkol sa dating Queen Bee na nagbigti raw dahil niloko daw ng boyfriend niya. Mas lalo akong natatakot tuwing maaalala ko iyon, Kuya Bari. Sumabay ako kina IC sa paglalakad.
Habang naglalakad kami ay nagulat na lang ako sa winika niya. Sabi nila, nakakaduda raw ang mga kinikilos ni Manong janitor dahil kung kumilos daw ito ay para daw itong aswang. Napatingin ako sa kanya at pinagsabihan siyang huwag magdududa ng kahit na ano laban kay Manong. Mabait naman ito at hindi kami pinapakialaman. Si Manong janitor kasi ay tahimik lamang at hindi ito nagsasalita kung hindi mo kakausapin. Matagal ng janitor si Manong sa school namin. Simula pa yata noong high school pa lang ako ay nagtatrabaho na siya doon. May sariling quarters din si Manong sa back entrance kaya tuwing gabi nagsisilbi din siyang gwardiya para magbantay sa gate. Sa pagkakaalam ko Kuya Bari, Elmer ang pangalan ni Manong janitor. Walang asawa at anak at parang hindi ko napapansing umuuwi sa kanilang bahay. Usap-usapan nga kasi sa buong universidad ang pagiging weirdo ni Manong Elmer. Ayon sa iilang estudyante, isang guro daw sa elementary department ang biglaang umalis sa universidad dahil sa takot. Ayon daw sa gurong iyon, nakita raw kasi si Manong Elmer na may mahabang dila at nakalambitin pababa. Dito na umalat ang usap-usapan tungkol sa pagiging aswang niya. Matatakotin ako Kuya Bari, pero hindi ko naman masabi na talagang aswang itong si Manong. Wala akong pruweba. Sa bait at galang nito, hindi ako naniniwalang kaya niyang magbagong anyo at kumain ng tao. Madalas kong sawayin ang ilan sa mga kaklase ko dahil palagi nilang kinukutya itong si Manong Elmer. Gayunman, hindi ito pumapatol sa mga estudyante. Ang sabi niya, hindi niya kayang patulan ang mga ito dahil natural lang naman daw sa mga kagaya namin ang mapang-asar. Nang makalagpas na nga kami ni Icy sa abalang si Manong Elmer ay nagulat ako. Wala kasi siyang refleksyon sa salamin kung saan siya napatapat sa pagmamap. Nahinto sa ginagawa si Manong at napatitig sa akin. Wala siyang naging reaksyon kahit nakita na niya akong sobrang nagimbal sa aking nakita. Kinilabutan talaga ako Kuya Bari nung mga oras na iyon pero hindi na ako nakapagsalita nang mabilis na akong hinila ni Icy papalayo. Baka daw biglang magpalit anyo itong si Manong Elmer at biglang lamunin kami ng buo. Kung kaya't tuloy-tuloy na lang kami sa pupuntahan namin at hindi na namin pinansin pa ito. Kinaumagahan, gayon na lang ang gulat namin nang may makita kaming dalawang lalaking nagpupumiglas na isinasakay sa isang police mobile. Ang sabi ng mga nakakita ay mga magnanakaw daw iyon na binalak manguha ng iilang units ng computer sa loob ng aming eskwelahan. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay natagpuan na silang nakagapos sa loob ng computer room at bakas ang sindak sa kanilang mga mukha. Napakinggan ko pa ang isa sa mga lalaking nagwawala na ang sabi ay may dyablo raw sa loob ng aming universidad. Habang sinasabi niya iyon ay nakatingin naman siya kay Manong Elmer na abala sa pagwawalis ng school grounds. Sumikdo ang dibdib ko at mas tumindi ang pagdududa na baka may ginagawa ngang kababalaghan itong si Manong na naging dahilan kung bakit siya kinatatakutan sa aming eskwelahan. Kinahapunan, sinadya kong magkunwari na lang maagang umuwi, ngunit ang totoo po, nagtago lang ako sa isa sa mga bakanting classroom at naghintay hanggang gumabi. Alam ko pong masyadong delikado ang aking binalak, ngunit hindi ko maiwasang tumindi ang udyok ng aking kuryosidad.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing kailangan kong makita ang hiwaga na mayroon sa pagkatao ni Manong Elmer. Tiniis ko ang alikabok at pangangati hanggang sa mapansin kong tuluyan na ngang nagsara ang buong universidad. Napansin kong nag-grounds na ang mga gwardya kaya naghintay-hintay lang ako ng saglit hanggang sa matiyak kong nagsipunta na sa kani-kanilang mga pwesto ang panggabing gwardya. Saka pa lang ako lumabas ng aking pinagtataguan. Kinakabahan man ay kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Walang ingay na naglakad ako sa may mahabang pasilyo hanggang sa makita ko ang naglalakad sa di kalayuan itong si Manong Elmer. Nagtago ako sa gilid. Nakita kong papunta siya sa gym kaya kinikilabutan man ako ay sinundan ko siya ng palihim. Alam ko namang wala akong karapatang husgahan siya, ngunit hindi ko maiwasang mangilabot nang makita kong bigla ang paghubad niya ng kanyang mga damit sa gitna ng gym. Wala siyang itinira dahil pati ang kanyang kasuotang pambaba ay tinanggal niya rin. Napadapa ako dahil doon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng taong ito. Maya-maya pa, nanlaki ang aking mga mata dahil nagpahid siya bigla ng kung anong makintab at madulas na likido sa kanyang buong katawan. Ilang beses siyang tumingala sa langit. Kitang-kita ko siya sa aking kinaroroonan dahil maliwanag ang bilog na buwan nung mga panahong iyon. Maya-maya'y sa di kalayuan, may mga aso akong narinig na umaalulong, dahilan para mas tumindi pa ang aking takot. At dahil doon, lalo akong napasiksik sa aking tinataguan. Wala na akong pakialam kung madumi ba o kung ano, basta ang mahalaga ay makapagtago ako at masaksihan ang kakaibang ginagawa nitong si Manong Elmer. Maya-maya'y biglang yumuko ito. Doon na halos mawala ang aking kaluluwa, Kuya Bari, nang makita kong nagbabago ang kanyang anyo. Gusto kong magsisigaw sa takot nang makita ko kung papaano siya tinutubuan ng pangil at magkaroon ng mahabang dila at tinubuan na siya ng balahibo sa katawan. Nanginginig ako habang nakatingin sa kanya. Pinipigilan ko ang aking bibig na lumikha ng kahit anumang ingay. Maya-maya'y umangil siya at tumingin sa buong paligid. Para bang inaamoy niya ang kung sino mang nasa malapit niya, kaya kabado akong umatras para tumakbo. Pero gayon na lang ang pagkakagulantang ko nang makitang may nasakmal na siya sa madilim na bahagi ng botanical garden. Natatandaan ko, ito ang lalaking sumisigaw kanina na hinihila ng mga pulis para ikulong. Uli pala siyang nakatakas para pumasok sa loob ng universidad. Hindi para magnakaw, kung hindi para patayin si Manong Elmer na ayon sa kanya ay halimaw, diablo at kung ano-ano pang nakakatakot na pangalan na maaari niyang itawag dito. Kitang-kita kong sinalo ni Manong ang papasugod niyang kamao at pinaikutan ng dila nito. Tingin ko kay Manong Elmer nung mga oras na iyon ay isang palaka na may nakitang pagkain na ginamitan ng pagkahaba-haba nitong dila. Gayon na lang ang aking takot nang makitang hinila ng dila papalapit kay Manong Elmer
ang lalaking papasugod sa kanya at gulat na gulat ako dahil tinanggalan niya iyon ng dila. Pumulandit ang sariwang dugo sa mukha ni Manong Elmer, ngunit hindi niya iyon dinilaan. Kahit may mahahaba siyang pangil, pinilit niyang magsalita sa mababang tono. Anya, hindi siya masamang nilalang. Itinalaga siyang manatili sa lugar na iyon upang protektahan ang mga estudyante na pumapasok sa loob. Naatasan siyang parusahan ang lahat ng may mga masasamang balak sa loob, kaya naman nang makita niya ang dalawang magnanakaw kagabi ay kaagad niya itong iginapos at tinakot. Natulala na lang ako, Kuya Bari, sa aking mga narinig. Maya-maya'y pinagpawisan ako ng malapot dahil hindi na nakapiyok pa ang lalaki nang biglang ngumanga si Manong Elmer at nilamon ng buo ang ulo ng taong nagtangka sa kanya ng masama. Napapikit na lang ako dahil hindi ko kinaya ang mga senaryong iyon. Sa aking pagmulat, nakita kong namatay ang biktima. Nanlamig ako nang magsalita siya at sinabing lumabas na raw ako sa aking pinagtataguan at hindi naman niya ako sasaktan. Ipinagtapat niya sa akin na siya ang aswang na nagbabantay sa mga estudyante at lahat ng mga bagay na mayroon sa loob ng universidad na ito. Nabigla ako sa kanyang mga winika. Hindi ko alam kung magpapakita nga ba ako o hindi. Maya-maya'y nakita kong lumakad si Manong Elmer, dala-dala ang walang buhay na lalaki at naglaho na lang sa karimlan. Dahil sa takot ko ay nanatili ako hanggang mag-umaga doon sa pinagtataguan ko, Kuya Bari. At dahil siguro sa aking takot at pagod ay doon na ako nakatulog. Pagmulat ko po ay maliwanag na ang paligid. Napahinga ako bago ako lumabas doon. Hindi pa rin maalis ang kilabot sa buo kong katawan habang lumalabas sa gym. Nakita ko pa ang bahid ng dugo mula sa pinangyarihan ng kakilakilabot na pangyayaring nasaksihan ko. Kahit natatakot, mas pinili kong manahimik at itago na lamang ang tunay na katauhan ni Manong Elmer. Alam ko namang mabait siya at ngayong alam ko na kung anong hiwagang mayroon sa kanya ay wala akong pagsasabihan kahit na sino. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay nanatili pa rin si Manong Elmer sa universidad na iyon. Ngunit pagkatapos naming graduate po, nabalitaan naming nawala na lang daw ng biglaan itong si Manong Elmer nang walang nakakaalam kung ano ang dahilan. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa pagprotekta niya sa buong universidad at sa lahat ng mga estudyante. Kakaiba man ang kanyang katauhan, ngunit busilak pa rin ang kanyang kalooban. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na minsang nakasaksi ako ng isang kakaibang kababalaghan. Isang aswang ang aking nasaksihan sa katauhan ng isang janitor sa aming school. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Divina. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.